Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning po, pati po sa mga nanonood sa atin sa live. Sa lahat po ng pogi at magagandang anak ng Panginoon, palakpak po! Okay, lahat po malakpak kasi lahat tayo maganda at saka pogi. Amen. Amen. Alam niyo po saan sa salita ng Diyos sa Psalms 118 verse 24. Alam na natin ito lahat at pwede rin natin kantahin, pero hindi ko nakakantahin. This is the day that the Lord has made, and let us rejoice and be glad in it. Amen. Amen. The very fact na ginising ka ng Panginoon, ito ay isang miracle, ito ay isang blessing sa ating lahat. Dahil yung iba nga may alarm clock, di ba? May panagising. Pero pag hindi nilood ng Lord na gumising ka, hindi ka magigising. Kaya yung mga katabi mo, gising tayong lahat, magkakasama tayo dito dahil sa Panginoon. Amen. Pagkatapos ng isang buong linggo na marami tayong kaabalahan, ang papuri ay para sa Panginoon dahil nandito tayo at sama-sama tayo. Kasi as human, bilang tao tayo, minsan pagising natin sa umaga, di ba, nakalista na yung mga agenda natin bawat araw. Pero masaya ako kasi isa din sa mga priorities natin ngayong umaga ay magpunta dito at magpasalamat sa Panginoon. Amen. At alam ko marami nang gumagawa sa atin nito at ini-encourage ko din po ang iba na pagmulat natin sa umaga, maging habit natin na maging positive yung lumabas sa bibig natin. Na minsan hindi na lang natin naisip yung mga bagay na wala tayo, yung mga bagay na kulang. Pero let's practice na being grateful, maging mapagpasalamat at maging positive yung outlook natin sa sarili natin at sa ibang kapwa na magiging mas maayos yung buhay natin, mas magiging mayayaman tayo, pati ang ating mga kapitbahay, di ba po? Mas lalong lalaki yung church na meron tayo, mas magle-level up tayong lahat para sa Panginoon. Amen? At pag nakaganda na natin yung mga bagay na yun, maging isang mabuting katiwala din tayo na yung mga bagay na yun, pangalagaan natin, i-share natin sa iba, kasi yun yung blessing na nanggagaling sa Lord, na lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. Amen? So, tayo po lahat ay tumayo at mananalangin po tayo bago po tayo magsimula. Kuya Nick. Let's bow down our head dahil tumuot sa presensya ng Panginoon. Sambahin ka, Panginoon. Dakilahan ka, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. We worship Thy presence, O God. King of Kings, Lord of Lords, we magnify Your name. Sa aming kalagitnaan, Panginoon, patuloy ka namin sinasamba, ginadakila. Walang ibang pangalan, Panginoon, na hindi sa iyong pangalan. Purihin ka, sambahin ka, luwalhain ang pangalan mo sa lugar na ito, Panginoon. Oh God, worship you. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, sinasamba ka namin sa umaga nito. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon. Meron kaming lakas, meron kaming hininga para magpuri sa iyo sa umaga nito. Nawa loobin mo, Panginoon, na kami makadulag sa iyong trono ng biyaya. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na pagkilos mo sa lugar na ito ng Glorious Covenant Ministry. Salamat, Panginoon, sa mga kaluluwa na dinala mo sa lugar na ito, na ngayon ay sasamba at magpupuri sa iyo. Panginoon, dalangin po namin ang iyong kapangyarihan. Ang iyong Santong Espiritu ay patuloy na ibuhos sa lugar na ito. Sumaamin ang kapuspusan ng iyong Santong Espiritu. Nawa, Panginoon, patuloy namin maranasan ang pagsama mo simula sa gawain ito hanggang sa pagtatapos ng gawain. Nais ka namin, Panginoon, makapiling. Nais ka namin sambahin.
ay sa naming papurihan. Luwalhatiin ka, O Diyos, Diyos na banal, Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Itinataas po namin sa iyo ang gawain ito. Nawa, Panginoon, ang bawat isa namin ay mapagpala ng iyong kapangyarihan. Mag-usap ka po sa aming lahat, Panginoon. Katagpuin niyo po yung pangangailangan ng bawat isa. Panginoon, dalangin po namin ang kagalingan para sa mga may sakit. Ang kantasan ng kanilang mga suliranin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na ang bawat isa yung pagpapalain mo. Lalabas kaming masaya at pinagpala sa lugar na ito. Mula noon hanggang ngayon, Panginoon, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Kilala ka namin, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na pinagkakapiwalaan namin ang lahat. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan. Hindi lamang sa lugar na ito, kundi sa buong mundo. Salamat, 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 Panginoon. Purihin ka at sambahin sa pangalan ng aming Panginoon Hesus Kristo. Amen. Itaas po natin natin mga kabayan. Sa ating Diyos na buhay. Sapit ka ng pasasalamat ng pagkakila at pagpuri sa ating Diyos na buhay ngayon. Hallelujah. Pinupuri ka natin ng Diyos. Pagkakila natin sa buhay ito.
Hallelujah. Sabi nga po ng MC natin kanina, this is the day that the Lord has made. Amen. Hallelujah. Hindi na ito basta-basta Sunday. Because for us, isa itong special na araw dahil sinicelebrate natin ang kabagihan ng Panginoon sa buhay natin. Every single day. Amen. Minsan papalakuhan natin ang Panginoon. Hallelujah.
silang pataas, pero mabuti ang Panginoon. Amen. God will provide. Amen. At alam niyo po dun sa mga panahon na yon, nakikita natin na kasama natin ang Lord. Kasi yung joy na meron tayo, hindi yung pagpe-pretend na ang lahat ay maayos. Yung joy na meron tayo, ito yung trust natin sa Panginoon na He is good. At hindi siya tumitigil maging mabuti. Amen. Hindi natin kailangan ng mga perfect circumstances para ipagpasalamat natin sa Panginoon kasi perfect siya. Amen. So, ngayon po, announcement lang po. Magkakaroon po ng meeting ang lahat ng teachers and assistants. After po nitong gawain natin with Tita Je and Pastor Eric, ang meeting daw po natin ay sa MCO. Then, bago po tayo dumako sa offering, last time po, nabanggit na po dito yung tungkol po dun sa pledges po natin para sa best offering. So, pagdating po dito nung dalawang box po natin, yung pangalawang box, yung isang box po doon ay para po sa pledges po natin para sa best offering. Okay, excited na po ba tayo? Amen. Thank you po at ngayon po ay dumako na po tayo sa paghahandog. Pumalakpak nga po ang mga anak ng Diyos na handa ng magbigay. At kagabi pa lamang ay nakahanda na ang kanilang mga handog at ikaw po. At may tanong po ako, ilan po yung kamay natin? Ilan po? Dalawa. So wala naman po tayo dito ay dalawang kamay. Kaya po tayo mayroong dalawang kamay. Yung isa po dyan ay para sa pagbibigay. At yung isa naman po dyan ay para sa pagtanggap. Dahil hindi ka pwedeng tumanggap nang hindi ka nagbibigay. Hindi ka rin pwedeng umati nang hindi ka very good children. Ngayon po, meron nga po tayo, kapag po na sinabi ng ating MC, meron po tayo ditong dalawang box. E-exercise po natin ngayon yung pagbibigay. Lalo na po, malapit na po ang ating anniversary. Dito po sa box na ito, voluntary po sa lahat po ng gustong makibahagi para sa ating nalalapit na anniversary. Okay po? Ang bawat isa po sa atin ay inanayaan ko pong tumayo. Hawakan po natin ang ating mga ihahandog sa Panginoon na alam ko pong pinaghandaan natin. Kaya po lahat ay pumikit at magbigay ng galang sa pananalangin. Panginoong Diyos na napakabuti. Ikaw po ang totoong dahilan at aming inspirasyon kung bakit kami naghahandog. Dahil ibinigay mo po, Panginoon, ang inyong kaisa-isang anak upang kaming lahat ay makatanggap ng kaligtasan na mula sa inyo. Panginoon, mahal ka namin at salamat po na minahal mo kami at pinaging dapat mo kami sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob niyo po sa amin. Lord, sa mga anak mo po na naririto na maghahandog sa inyo, alam niyo po ang desire ng aming puso at itama mo to. At every time, nasasaksihan mo ang buhay ng bawat isa sa amin dito sa lupa, araw-araw, mapangiti namin kayo. Ama, pagpalain niyo po ang lahat ng aming mga resources, sa lahat po na may mga negosyo, sa lahat ng may mga hanap buhay, sariling pinagkakakitaan, kayo po ang mag-bless, magbigay sa amin ng mga good quality products and services upang maraming tumangkinig sa aming mga good customer at sa mga kapatiran ko po na namamasukan sa iba't ibang uri ng kumpanya. Kayo po magbigay sa kanila ng kalakasan, protektahan niyo po sila, bigyan ng ekstrang kalakasan para maalagaan nila yung kanilang mga pamilya. At Panginoon, sa kabila nga po ng patuloy na pagtaas ng mga presyo ng basic necessities ng mga tao, naniniwala ako na ikaw ang Diyos na hindi mauubusan ng kapamaraanan. Walang sino man sa pamilya ng Glorious Covenant Ministry, Panginoon, ang magiging salat, kundi sobra-sobra palagi ang biyaya mo sa amin araw-araw. At bibigyan niyo pa kami ng pagkakataon na marami pa kaming taong matulungan, Panginoon. Ama, i-bless niyo po ang Glorious Covenant Ministry kasama ng aming mga outreaches. At hayaan niyo po, Ama, na mga handog na ito ay maging mabangong samyo sa inyong harapan, magamit, Panginoon, para marami pang tao ang maakay sa inyong paanan at sa muli niyo pong pagbabalik, marami pong mga tao ang sumalubong sa inyo. Minsan pa, Ama, nag-i-invest kami ng panalangin para sa nalalapit naming anniversary. Although alam namin na tapos na po sa inyo, Panginoon, salamat sa katagumpayan. I-bless niyo po ang mga anak niyo na narito na magbibigay ng extra effort para mapangiti ka, Panginoon. Minsan pa, hayaan mo, Ama, ng buhay na ito
napahiram na sa amin, magamit sa kaluwalhatian na mapangiti ka namin. Dahil pag napangiti ka namin, walang dahilan para hindi mo kami pagpalain. I-bless niyo po ang bawat isa, i-bless niyo po ang lahat ng umuna sa inyo. Ikaw ang nagsabi, pag inuna namin kayo, ang inyong karya, ang lahat ng bagay ay inyong idaragdag. Salamat po na ang buhay na to, ginagamit mo palagi sa inyong basan at lagi niyo kami sinasama sa parada ng tagumpay. Ang puti mo, Panginoon, mahal na mahal ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pansitayo po ang lahat para po sa pagtaas na sa salita ng Diyos. Makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Roma, Kabanata 13, mga talatang 8 hanggang 10. Nulit ko po, Book of Roma, chapter 13, verses 8 to 10. Ganito po ang sinasabi. Tungkulin sa kapwa, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa sagutin tayo mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kayong mga halunya, huwag kayong papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimpot, at ang alimang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Purihin po ang salita ng Diyos. Welcome po natin ang kanyang lingkod, Pastor Belos Gamba. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Masaya po bang umaga natin? Okay. Yung masaya ang umaga ay sumigaw ng hallelujah na may kasabay na palakpak. Hallelujah! Hallelujah po ang Panginoon. Ang araw na ito ay ginawa ng Diyos para sa atin. Amen! This is the day that the Lord had para po sa atin ang araw na ito. Kaya hingi tayo ng gabay sa Lord kasi napakasarap po na bago tayo mag-umpisa, mayroon pong gabay ng banal na Espiritu. Let us pray. Father God in heaven, thank you so much, Lord, sa buhay na pinagalan mo sa amin, buhay na ganap at kasyasya. Salamat sapagkat patuloy mo kaming tinatayo sa kabila ng mga nangyayari sa mundo ito. Iba-iba po nangyayari na minsan nagbibigay po ng discouragement sa aming pananampalataya. Subalit may Diyos kami na napakalaki na siyang tumutulong sa amin para magpatuloy, tumayo, mag-level up, Panginoon, moving forward, O God, upgrade, O God. Thank you. Hindi namin ito magagawa kung wala ka, Panginoon. Apart from you, Lord, we can do nothing. Kaya, Lord, salamat po sa pagkakataon ito. Gabayan po ang iyong mapanglingkod. Namisan mo po ang aking labi, Panginoon. Ako po'y nagpapakumbaba, Panginoon, sapagkat wala po akong magagawa kung wala ka. Salamat sa banal na Espiritu na siyang magpapaliwanag ng gusto sa amin, Panginoon. Kulang po ang kalaman ko, pero Lord, kumpito ko, ikaw, Panginoon. Thank you, Jesus. Ito ang aming dalangin. Sa pangalan ng Jesus, ang lahat po ay magsabi na, Amen! Okay. Hindi na po tayong maupo. At patulad po sa Bible reading natin kanina, sa Bible reading po natin kanina, huwag daw tayong magkakaroon ng saputin kanina. Maliban na kayong magmahalan sa isa't isa sapagkat ang
nagmamahal sa kapwa ay nakakatupad sa kautusan. Kung pag-aaralan po natin ito, yung Romans 13 kasi, ang turo dito ay pagpapasakop sa gobyerno. At maraming ang pagpapasakop sa gobyerno, babayad ng lunes, at maraming pang iba na babasahin natin. It's all about money. Pero pagdating po rito, ang utos ko sa mga Kristyano ay huwag tayo magkakaroon ng sagutin kanino man. Kundi ang sagutin po natin, ang responsibility natin sa ating kapwa ay mahalin, magmahalan tayo. Amen? Sabihin mo sa karaming mahal ko ng Diyos. Okay. Ang topic po natin ay love one another. Kung titingnan po natin, dito ako nung nag-teach ako sa mangga ng ganito ay kunin ko ang Panginoon. Ang tawag sa akin ay naging Pastor Love. Pastor Love. Kaya pag pumunta ako ng mangga, tawag sa akin nandiyan si Pastor Love. Alam niyo po, sa buhay po natin, okay, masarap po mag-regalab. Masarap po mag-buhay po pa. Masarap po mag-upgrade. Yun naman talaga gusto natin. Pero patandaan natin, laging natin wawala ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sapagkat yun po ang kabuuan ng kautusan. Pag tayo ay umiibig, sabi rito sa Bible, ang sabi ng Bible, ay ito ay ang mga utos gaya ng huwag kang papatay, mga ano niya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagrinasaan ang mangkin ang pag-aaral ng iba at alinumang utos sa tulad ng mga ito ay naulong lahat sa isang utos. Ibigin mo ang pagpapay ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya ang pag-ibig daw ang katuparan ng kautusan. Magtasa na. Sa panahon natin ngayon, nakikita po natin all over the world yung nangyayari sa Middle East na gera. Amen. Actually, sa totoo lang, nag-research pa ako, pinag-aaralan ng mabuti. Yung pagtaas ng gasolina, actually, ang mga gasolina natin sa ating galing Brunei, Malaysia, sa madaling salita, hindi lang sa Middle East. Pero titingnan po natin ang kasakiman ng maraming tao. Dahil pag ikaw ay isang negosyante, makikita ko po rin sa lala, mayroon kang sinatawag na may pundo ka eh. Tama. May pundo. Ibig sabihin, itong mga pabrika ng gasolina, yung mga negosyante, may pundo sila eh. Tapos, pag nag-order sila, may tinatawag silang, tawag yung, yung supporting, parang mayroon ka bang makukuha na ibig sabihin sa mababa, presyo. Ibig sabihin, nakikita po natin ang kasakiman ng maraming tao. Sila agad eh. Nakikita niyo po, wala silang awa, nawawala ng pag-ibig eh. Nawawala ng love. Ngayon, it's all about money. Talagang nakikita natin na sa pira na lang talaga nabubuhay ang tao. Yun po ang texture po natin. Ang sabi po ng Matthew 24 verse 12, ang kasama ay lalagana. Kaya ang lalamig ang pag-ibig na malamig. Sabi ng Bible, ang kasamaan ay lalagana. Kaya maglalamig ang pag-ibig ng marami. Malalamig daw ang pag-ibig ng marami. Bakit kaya manlalamig? Dahil sa mga nangyayari. Amen. Dahil sa mga nangyayari. Sa pagtaas ng mga bilihin, yung gusto mong gawin na makatulong ka sa iba, may limitasyon na. May limitasyon na. Kasi isipin mo yung sarili mo. Eh, paano ako? Pero mga magulang at kapatid, hindi titingnan po natin. Sabi sa Bible, lalaganap ang kasamaan kahit malalamig ang pag-ibig ng marami. Pero dahil naman Kristyano po, sa katotohanan, ang pag-ibig natin sa Diyos at pangalawa sa tao ay hindi po ito nanlalamig dahil tayo po ay Kristyano. Pag ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, I'm sure hindi nanlalamig ang ating pag-ibig sa tao at higit sa Panginoon. Amen! Totoo po yun, pero Christian eh. Kaya nga sabi rito sa Biblia, marami talagang nanlalamig ang pag-ibig eh. Kaya nga sa
buhay po natin ang kasama na ilalagana. Pero tandaan po natin mga magulang at kapatid, yun po ang utos ng Diyos eh. And Matthew 22, dati ngayon wala po doon, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Mahal ba natin ang ating mga sarili? Sino rin yung nagmamahal sa kanyang sarili? Kung paano lang natin minamahal ang ating sarili, ay ganun din po dapat ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Tama, sapagkat yung po ang utos ng Diyos, pinakamahalagang utos, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at ibigin mo rin ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Kaya sabi sa akin sa Bible reading, huwag tayong gagawa ng masama sa ating kapwa, sapagkat ang nagmamahal sa kanyang kapwa ay hindi gumagawa ng masama. Sabi ka ng Bible, lilipas ang pagmamaralan sa salita ng Diyos. Matatapos ang pagsalita sa ibang wika. Ang karunungan ay mawawala. Pero ang pag-ibig, sabi ng 1 Corinthians 13:8, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Amen! Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan sa atin. Siya po ang unang umibig sa atin. Kaya kailangan ng pag-ibig ng Diyos na binigay sa ating puso ay kailangan na i-apply po natin. Purihin po ang Panginoon. Kaya napakabuti po ng Diyos. Sabi ng Colossians 3:14, at higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod na ganap ng pagkakaisa. Kaya purihin po ang Diyos. Dahil sa love ng Lord sa atin, dahil pagmamahal natin sa Panginoon, pagmamahal natin sa ating kapwa, nagkakaisa tayo. Nagkakaisa po ba tayo? We are one in the band of love. Kaya purihin po ang Panginoon sa ating buhay. Napakabuti ng Diyos. Alam niyo po mga magulang at kapatid, sa panahon ngayon, ang tao daw ay hindi kinakatakutan ng dusting. Amen. Sabi, Pastor, hindi na namin kinakatakutan ang huling araw. Ang kinakatakutan namin, yung pagtapos ng mula. End of the night. Hindi yung end of the year. Ang katakutan ng maraming tao ngayon ay yung end of the month. Bakit? Marami tayo babayaran. Mga best. Ngayon, tumaas sa lahat. Yun daw ang kinakatakutan ng maraming tao ng maraming siya. Pero purihin po ang Panginoon, mga magulang at kapatid. Sa nangyayari ngayon, sabi nga ng iba, huwag tayong matakot. Totoo po yun, hindi naman tayo natatakot. Pero nangangamba at nag-aalala po tayo minsan. Bakit? Totoo naman tayo eh. Huwag natin sabihin, hindi ka nag-aalala. Pero pinabawi ang pag-aalala mo dahil kasama mo ang Diyos. Hindi tayo natatakot dahil kasama natin ang Panginoon. Amen! Dahil dumating ang panahon na ang krudo ay umabot sa 1,000, hindi natin kaya. Tama! Pero kaya lang! Pag dumating ang panahon, ang kilo ng bigas ay nasa 500 na. Hindi natin kaya. Pero kaya lang! Lahat ng bagay ay kakayanin natin dahil sa tulong ng Panginoon. Kaya ang tungkulin po ng isang tao, tayo naman po ay magmahalan. Ipadama natin ang pagmamahal natin sa bawat isa, sapagkat ang pagmamahal sa Panginoon sa kapwa ay hindi kayang bayaran ng salapi. Masarap po na nakakarinig tayo, I love you. Nga ano tayo? Nga anytime time, ibang sinabi ko, I love you. Kuya John, ano sasabihin nyo ka akin? I love you too. Di ba nakakaano? Pag sinabi mo, ako pag sinabi naman I love you, thank you. Pero ang pagmamahal ko ay hindi lamang po sa salita. Not by word, but in action. Sinasabihan ko si Kuya John na mahal ko, wala naman akong nagagawang mabuti sa kanya. Umiiyak pa ako. Pag-aaralan po natin mga magulang at kapatid. Sabi rito, sa paanong paraan natin maipapakita ang pagmamahal sa kapwa? Paano? How we demonstrate our love
in our fellow man. Paano natin i-demonstrate sa mga? Kaya hindi mo pili sabihin nagugutom ang kapatid mo, I love you, brother. Nangihinang kapatid mo, I love you, brother. Nawawala ng pag-asa ang kapatid mo, I love you, brother. Masarap po, marinig ang I love you. Pero, ang love po, kailangan makita po sa ating mga gawa. Kaya yun po, sa paanong paraan natin may napakita ang pagmamahal sa ating kapwa sapagkat not only by word, but in action. Hallelujah. Ngayon, our duty to our family is to love. Yung talaga ang duty natin sa ating kapwa Kasi hindi naman natin nakikita ang Diyos. May nakakakita ba sa Diyos? Wala. Nakikita mo ba yung kapwa mo? Tingnan mo. Nakikita mo. Sa mata na nakikita. Nakikita natin. Yung po ang kapwa natin. Number one, sa paano para natin mapapakita ang pagmamahal sa kapwa. Alam niyo po ang pag-ibig, kung bago natin ang number one, ang pag-ibig po ay, kung babasahin po natin sa 1 Corinthians 13, 4-8, nandun yung mga anong pag-ibig yung gawa ng pag-ibig yung matyaga, magandang loob, hindi magalitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas, hindi bagas pa ng pag-uugali, hindi makasarili, hindi mapagtanim sa kapwa, at mapagpatawad. Yun po ang demonstration ng love. Kaya nga sa ating buhay, ang una po, number one, na ito dapat makita sa ating love, pagtutulungan, helping one another. Dahil tayo ay isang Kristiyano, binubot tayo ng pag-ibig ng Diyos. Kaya kailangan natin magtulungan, helping one another. Sabi nito, gumagaan ang galain kung nagtutulungan. Totoo yun. Alam niyo po ang stage? Ang stage natin. Hirap ikabit yun. Ang bigat. Malalakas kami. Yan si Kuya Chairman namin, yan si Kuya Kuya. Malakas yan Pero hindi niya kakayanin mag-isa. Hindi kakayanin kalayanin mo. Kundi pagkulong-tulong, gumagaan ang dalahin kung tutulungan. Kaya kailangan natin magtulungan. Helping one another. Natatapos ng maayos ang gawain kung may pagtutulungan. Kaya kailangan natin ito helping one another Kasi ang pagtulong po ay manifestation ng love mo. Tama. Manifestation ng love mo yun. Ipapakita mo na mahal mo siya. Nagbubuhat ang kasama mo ng mabigat. Nasalubong mo, brother, I love you. Tapos yun siya. Lord, kailangan natin tulungan. At ang sabi nito, madaling nagagawa ng solusyon ang anumang problem. Pag nagtutulungan po ang Kristyano, pag nagtutulungan po ang church, madaling nagagawa ng solusyon ang anumang problema. At walang church na walang problema. Lahat ng church ay mayroong problema. Pero pag tayo ay nagtutulungan, nagkakaroon ng solusyon ang problema. Kaya kailangan natin magtulungan. Magdalahan tayo ng pasalin. Sapagkat yun po ang manifestation ng love. In Galatians chapter 6, verse 2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Bigyan po natin. Pag tayo ay nagtutulungan sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Kaya punin po ang Panginoon, kailangan natin magtulungan. Malapit na po ang anniversary natin na magtulungan. Hindi lamang money ang tutulong sa atin. Panalangin, lakas natin, abilidad natin, kaya tayo natin itulong. Galatians, and this 1 Thessalonians chapter 5, verse 11. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Kaya tayo magkapalakasan. Kasi pag nagkakaroon tayo ng lakas, may tutulong ka. Kung may mahina ka ba, may tutulong ka, wala.
Kaya kailangan natin magpalakasan sa bawat isa para tayo ay magkaroon ng pagtulong sa ating kapwa. Yung po ang napakalaga. Kaya number one, helping one another. Magtulungan sa pagdala ng kasanin. Number two, pagdadamayan. Caring for one another. Alam niyo po, kami po mga pastor, ang trabaho ko ng pastor ay alagaan ang mga lupa. Amen. Unawain ang mga lupa. Tulungan ang mga lupa. Pakainin ang mga lupa. Ngayon tayo naman ng mga kapatid kay Kristo. Anong dapat natin gawin? Pagdadamayan. Caring for one another. Yung burden ng bawat isa sa ating arito, sa ating ang pagdamay daw, ang kaus-pusong pagmamalasakit. Kung pagdamay sa kapwa ay nakapagpalubag ng kalooban. Tama! Amen! Kung may taong namihina at pinalakas mo, yung sabi rito, ang taus-pusong pagmamalasakit, pagdamay sa kapwa ay nakapagpalubag na kalooban. Di ba, ngayon marami ng tao nang mawala ng pag-asa. Pero pag naabot natin ang salita ng Diyos, lalakas ang kanyang Diyos. Titibay ang kanyang damdamin. Magpapatuloy siya sa Panginoon. Bakit? Napalakas mo ng salita dahil sa pagmamahal. Kaya kung dapat natin gawin, sabi rito nakakagaan ng isipin o dalahin. Iba may mga tao na nagbibigay ka na. Parang gusto ko lang sumangiter. Bakit ko nasasabi ito? Kasi nag-iikot pa ako. At marami akong na-encounter na ganun tao. Pastor, may problema ako. Anong problema mo? Siyempre, okay, panalangin ako. Nakakagaan ang isipin o dalahin. At pag nasiran mo ito ng gospel, nasiran mo ito ng salita ng Diyos, na nagpapalakas, gagaan ang kanya dalahin. Pagdating mo na kasi manong tagamin yan. Pag napalakas mo yun, lalakas yan. Pag pinuntan mo na hindi umakit at hindi umakit, marami ka pang problema. Pag napalakas mo yan, sasabihin, kung saan ba dito, ating nagpapalakas ko. Bakit? Hindi napakalakas, nagpalakas mo. Amen! Galunin po tayo ng pagpapala. Kaya kailangan po natin magpalakasan, magtulungan, sabi rito, caring one another. Nakakagaan ang isipin o dalahin. Sabi nito, lumalakas ang loob ng mga mahina at nagkakaroon ng pag-asa. Ay, hindi pagkain. Nakikita niyo po, ang tao po hindi perfecto. Perfecto ang Diyos! At salamat! Dahil yung mga kapatid natin na tutuloy, pagkala yung nagkakamali, pinatanggap ko. Palakpahan ko namin. Yung ginawa niyo sa akin, yun lang yan eh. Hindi niya ko pinabayaan na matapos, na mali pa na ang saan ba tayo? Lumalakas ang loob. Lumalakas ang loob ng mga mahina at nagkakaroon ng pag-asa. Tayo po ay ginagamit ng Diyos para magpalakas sa tao. Tama! Yung mga nanghihina ay nagkakaroon ng pag-asa. Tayo ay galunin ng pagpapala. Kaya ang sabi ng Bible, praise the gospel. Ibahagi natin ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, doon lamang ang mapangyarihan ng Panginoon para magbago ng tao. Para ang tao ay lumakas. Hindi po salita natin, kundi salita ng Diyos. Kaya lumalakas ang loob ng mga mahina, nagkakaroon ng pag-asa. Nakapakan po namin ang Panginoon. Hallelujah. Hebrews chapter 2 verse 4. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, at hindi lamang ang inyong sarili. Kasi tayo mga Kristyano ng mga anak ng Diyos, hindi na tayo makasarili. Tama!
Pero wag naman kasi minsan, dahil alam natin na ang pag-ibig talaga ng Diyos, dapat unahin din natin ang sarili natin bago tayo tumulong sa iba. Amen. Siyempre, priority natin ang sarili natin bago tayo tumulong sa iba. Kasi tulong tayo ng tulong sa iba, hindi naman natin natutulong natin ang ating sarili. Kaya po yun, ibalik po yun. Pag wala, sikitan ninyo ang kapakanan ng God, hindi lamang ang sa inyo, ang sinabi ito, at hindi lamang ang sa inyo, sarili. Kaya tingnan po natin ang pagpapakita po natin ang kapakanan ng iba. Pilipos 2:5. Pilipos 4:5. Anong sabi? Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. Malapit na ba dumating ang Panginoon? Kaya kailangan natin ipadama natin sa lahat ang kabutihang loob sapagkat malapit na po dumating ang Panginoon. Sabi nga, binabasa ko ang tagumpay daw, success without God is empty. Ang tagumpay daw na walang Diyos. Ang tagumpay daw na hindi mo ginamit para umulong sa iba. Ang tagumpay daw na hindi ka naglingkod sa Panginoon ay walang tagumpay. Bakit? Makamtan mo man ang lahat ng bagay sa mundo nito. Kung ikaw, sabi nito, kung walang pagmamahal sa kapwa mo, ay wala nang tagumpay. Sapagkat kailangan natin mahalin, mapapahamot ang ating kaluluwa. Sapagkat utos ito ng Diyos love your neighbor. Hindi mo yung kapatid mo hindi ka. Hindi mo yung kaaway. Tama! Kapatid mo yan, kaibigan mo yan, kamanggagawa mo yan. Kaya sa church na tayong kampihan Nagtutulungan tayo, nagmamahalan tayo. Sabi nga ni Kuya, Bimay, kung mahal mo daw ng isang tao, pati pamilya niya, mamahalin mo, pati aso. Yun ang turo ni Kuya. Amen. At ang kaaway ni Kuya Janre, hindi ko kaaway. O ano ba? Listen carefully. Ang kaaway ko, hindi kaaway ni Kuya Janre. Bakit? Dapat ang tao ay kailangan magmahal. Ang siya ay dapat bias. Wala tayong kinakampihan, kundi ang gawain ng Kristyano ay mahalin ang lahat ng tao. Ipanalangin. Lahat ng tao ay may kailangan. Lahat ng tao ay may damdamin. Pero ang pagmamahal ay nagkatawid sa atin. Para makamta natin ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Kaya kailangan natin ipadalangin niyo sa lahat ang inyong kabutihang loob, malapit nang dumating ang Panginoon. Mamaya makikita po natin ang iba pang mga sinasabi ng salita ng Diyos. Okay. Number 3. Pagtatanggol. Protecting one another. Tayo magkakapatid kay Kristo. At sino pa bang magtatanggulan? Kundi tayo. Magtatanggol ko si Ate Luni, magtatanggol ko si Kuya Janre, ipagtatanggol natin lahat ang bawat isa. Ito yung problema Ito yung ganito ng maraming choice. Sabi nito, pagtatanggol, protecting one another, binibigyan proteksyon laban sa maninira. Pag sinisira ng kapatid natin, ipagtanggol po natin. Amen! Kaya lang kung minsan, pag sinisira ng kapatid natin, abis na kampihan. Oo nga. Nag-uunga pa tayo para kayong mga baka. Tayo magkakapatid kay Kristo. Sa magkakapatid tayo ng kapatid mo na nasalanan. Protektahan mo yan, ipagtatanggol mo yan, di ba? Sa maninira, ilalo na tayo. Kaya pag nakakarinig tayo ng abis sa ating kapatid, ang sabihin sa natin, lalo na kung ito ng Diyos, lahat, do not touch the anointing of God. Lahat tayo ay nanitang Lord. Kaya ito po ang sabi,
binibigyan proteksyon laban sa mapanira. Pag may sumira sa kapatid natin, kahit sino, sa pastor, sa membro, pag narinig natin, ipagkalugod po natin. Alam mo, may kasalanan ng kapatid natin. Oo nga, may kasalanan sa ganun yan eh. Huwag po ganun. Tama po ba? Baka palayo pang naunong manira. Mahalin po natin ang ating trabaho. Lalo na sa kapatid natin sa pananampalataya. Ipagtanggol po natin, ipaglaban natin ang katotohanan. Sabi ng John 13:35, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ang lahat ng tao, kayo'y mga alagad ko. Sabi rin kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Pag kami nagmamahalan, bawat isa, pinagtatanggal mo, sasabihin ng tao, grabe pagmamahal sa ng mga magkakapatid kay Kristo sa DCM. Nagtatanggulan sila. Pag ang tuloy, papagaling sa labas, tayo nag-ano. No. Dapat natin magandaan. Okay mag-level up tayo. Mag-moving forward tayo. Mag-upgrade tayo. Pero huwag natin kalimutan ang pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Sapagkat yun po ang sinabi ng Bible, sa bawat gagawin po natin, dapat may kalapit na pagmamahal. May kalapit na pag-ibig. Palagpagan po natin. Hallelujah! Number 4. Pagtanggap sa mga mahina. Accepting the way. Sa iglesia po hindi naman lahat marunong. Amen! Sa iglesia meron dito mababang IQ. Mga slow learner. At ang kapatid natin, titingnan po natin maging ano tayo. Kasi minsan, ang kinikilala lang natin yung mga marunong. Yung mga walang kakayahan. Yung lagi natin, dapat maging pantay po tayo ang pagtanggap sa mahina, accept and do it. Tanggapin natin yung mahina. Palakasin po natin sila. Nakukuha niyo po, accepting the way. Katulad kung paano naging tayo mahina, may tumanggap sa atin. Sabi nito, hindi tinatakwil o sinasantabi ang may mga kahinaan. Bagkus, pinalalakas ang loob at hinihikayat na magpatuloy. Kaya, kung may nakikita tayong mahina, mga ex-learner, nakikita natin, ang bakal mo naman turuan. Ang ano mo naman minintindi. Iba tayo, iba yun eh. Pero Kristiyano tayo. Tama. Sabi nito, tanggapin natin ang mahina. Alam niyo po, mas mapili pa nga yung mga may mga kapansanan eh. Kita lang si Kristiyano, kalalita na. Si Kristiyano, mas matingin pa sa atin. Nakumpit ang isip. Si Kristiyano, pati Iber gusto umatin. Lahat ng gawain gusto na nakinan. Nakukuha niyo po, i-accept natin. Sa church ko, pantay-pantay tayo. Tayo malalakas, i-accept natin yung mahina. Huwag natin silang ibabalawala. Kundi, mas higit na palagan po natin. Sa pamilya po, mga magulang at kapatid, sa pamilya kung sino yung special child, mga autistic, yun ang minamahal nila. Yun lagi ang sinasama ng kanilang magulang. Tinutupan. Kung sino rin ang special child, bakit as ko ng kamay, hindi ako magataas. Amen. Yung mahina. Alam niyo po mga magulang at kapatid, tugal-tugal ko. Pag ako po ay humayos sa malis, ang una ko pong pinupuntahan, sila Kuya DR, sila Kuya Indo, sila Ate Bamba, ito yung mga kailangan eh. At ito lang mga malalakas, katulad nila Ate, may marami na iba. Sasabihin, Pastor, saan ka galing? Kaya di ka ganito ganyan ganyan. Kasusunod natin, bis, pag ulit, bigay dito sa kanya.
napakasarap dibugan. Masarap ang nagtutulungan. Nasarap ang tumatanggap sa mahina. Hindi itinatakwil o sinasabi ang mga mahina, bagkus pinapalakas ang loob at inikahayag ng magpatuloy. Yung mga mahina ang IQ, may mga kapansanan, lalo yung mga Kristyano na kasama natin na may bilib na ang biblikal. Pero nagpapatuloy sa Panginoon. Pinasa tayo mga kapatid tayo na ibang paniniwala. Pero nagpapatuloy, kasama natin. Tanggapin natin. Sabi ng Bible, Romans 14:1. Tanggapin ninyo ang mahina sa kanilang paniniwala at huwag pakipagtalo sa kanya tungkol sa kanyang kuro-kuro. Huwag na natin titingnan yun. Huwag na natin pagtalo, kundi tanggapin natin sila at turuan para pagdating ng panahon, kung anong pananampalataya natin, yun din ang magiging pananampalataya natin. Tama! Kung may pumunta dito, sumasamba kay Buddha. Buddha. Yung nagpapatuloy sa atin, nandito siya. Huwag daw natin, huwag kang magpapagtalo sa kanya, kundi ipagkin natin, turuan, gawing disipulo pagdating ng panahon makikita mo yung kamalian niya, ang sabi ng Bible, 2 Timothy 3:16. Lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos, magagamit sa pagtuturo ng katotohanan at magpapagulahanan sa maling aral. Gamitin mo ng salita nito. Yung mga maling aral niya, pag sila namin nag-aspil, itutuloy siya sa maling aral. Kaya kailangan lang po natin, turuan sila. Huwag natin papansin ang kanila, mga kuro-kuro. Lahat naman tayo eh. Kaya nakukuha niyo po, dati na panahon, okay, Romans 15:1-2. Tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahina at huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. Sikatin natin lahat ay taguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalakas. Gusto mo natin na lumakas tayo? Ayaw mo, bahala kayo. Gusto mo natin na lumakas tayo? Amen. Gusto mo natin na lumakas ang ating kapwa? Sama-sama tayo magpalakasan? Amen! Magtulungan tayo. Yun ang dapat eh. Napakasarap po sa isang iglesia na nagtutulungan. Sapagkat pag pinagsama-sama po natin ang puti natin lakas. Kung ang lakas mo ay 1% lang, 1%, pag pinagsama-sama natin ang ilan tayo dito, 300%. Kaya nang bumuhat ng tunilada. Bakit mo natin? Yun po ang dapat natin gawin. Pagtanggap sa mahina, accepting gawin. Panglima, pagpapatawad sa mga natrato. Forgiving those mistakes. Sino rin po yung hindi nagkakamali? Pakitas ko ng kamay. Lahat tayo nagkakamali. Kaya na ang church hindi perfecto eh. May mga hari ng sablay. Ako, sumablay na ako kanina eh. Pero hindi ako, ayaw kunin yung hari ng sablay. Sumablay lang ako. Nagkamali lang ako. Pero ang katotohanan, kailangan pagawarin natin ang mga nagkakamali sa atin. Forgiving those mistakes. Bakit? Ang sabi po ng 2 Corinthians, chapter 2, verse 7, dapat ang ninyo siyang patawarin at aliwin upang hindi naman sa ulo. Yan po siraan ng loob dahil sa matinding lukso. Di ba tayo nagkakaroon ng kamalian sa ating kapwa? Di ba pag hindi tayo nagbabate, damdam natin ang lungkot eh. Tama! Sino rito yung may kaaway na nagtutuwa ka? Ang Christian mo. Kaya nagbigay ng kaaway sa ating Bible. Bakit ko nasasabi ko? Sapagkat buhay sa akin. Pag ikaw ay nagpapahawad sa mga nagkamali sa iyo, hindi po kaaway mo, makakapaglingkod ka ng lubusan sa Panginoon. Wala kang gawin. Masaya ka naglilingkod sa iyo. Matapang ka mang-aralan sa kanila. Sapagkat ang sabi ng Bible, dapat namin silang patawarin at aliwin upang hindi naman sila tuluyan ng saraan ng Diyos dahil sa matinding
lungkot. Nagkakaroon po ng kalungkutan, mga magulang at kapatid. Kaya kailangan natin matawaran. Ang sabi ng Colossians chapter 3 verse 13. Colossians chapter 3 verse 13. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpatawad sa inyo ng Panginoon. Ngayon po tatanungin ko kayo, sino rito ang pinatawad ng Panginoon? Pagtasin mo. Titingnan ko, ang hindi mataas, hindi ka siya pinatawad ng Panginoon. Ano ang sabi? Dahil pinatawad ka ng Diyos, magpatawad ka nila. Tama o mali? Parang batulog ka tayo sumabi ng tama. Tama ba o mali? May tama. Alam mo, masarap po nagsasaktan tayo. Masarap po natin tamaan tayo. Bakit? Yung po ang nagpapahilom sa ating buhay. Wala namang ibang magsasabi sa atin dito. Kundi tayo na. Open review is better than secret. Kailangan natin magpatawad yun sa ating buhay. Hindi ko sinasabi kundi ang Biblia ang nagsasabi. Magpatawad tayo. Sabi nga ng Matthew 14-15 ang hindi nagpapatawad ay hindi rin patatawarin ito sa mga nasa langit. Italin natin ito sa puso natin. Masakit talaga po nagalaman mo. Pero wala tayong magagawa. No choice tayo. We are a Christian. At ang Diyos ang sa puso natin ay lang pag-ibig. At kailangan magmanifest ito sa ating buhay. Dahil ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Love, covenant, mag-itulosa. Kaya sabihin sa katabi mo, mahal ka na. I love you with the love of the Lord. Love you, Pastor. I love you too. Yun lang naman. Babag mamaya, hindi kami nanungulay. Ito to naman yun eh. Alam niyo na pakasarap mo magmahal. Amen. Opo. Pag nagmahal ka, parang nasa Eden ka na. Lalo na pag naiyak ako yung nagkakawali sa'yo, nagkakasama sa'yo, pag lumatawan mo, para kang nakalutan, para kang nasa Eden. Mahirap! Mahirap! Kasi may emotion ng tao na. Pero pag sinunod natin ng kalabal sa puso, wala kong bagay na hindi natin kakawin. Ang Diyos po ang pipili. At kailangan po natin manalangin at manalangin. Hallelujah! Talagang po natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may nakik kayo kanino man, magpatawad gaya ng pagpapatawad sa inyo ng napakasarap po. Magpatawad. Mga magulang. Kung titingnan po natin tayo, kung yung sarili natin, dapat hindi naman tayo minalaban ng Lord. Dapat hindi naman tayo minahan ng Lord. Dapat ang minahan ko sa Israel. Kasi yung bayan niya. Tayo mga hindi. Pero grabe pagmamahal ko sa Israel. Grabe pag-ibig dito sa ating buhay. Minahal ka ng Diyos kahit anong kalagayan mo. Maruming ka. Wala kang ginagawa sa Diyos. Ang ginagawa natin, puro pag-ibagsik, puro pag-reklamo. Amen! Mayroon na, nakahanap pa. Tubig lang, gusto ko sa breaks. Yun lang, gusto ko pa chicken. Ganun tayo. Pero sa kabila na tayo ay sumalansan sa Panginoon, sa kabila tayo na hindi naging tapat, naging marami, naging makasalanan, against the Lord, minahal ka ng Panginoon. Inabot ka ng Diyos. Kaya wala
para hindi natin mapatawad. Pinatawad ka ng Diyos, dapat magpatawad din po tayo. Amen! Ang sama na natingin niyo sa akin, ha? Wala akong magagawa. Dahil lamang po ako ng salita ng Diyos. At napakasarap po sa katotohanan. Pag ang love, ang umiral sa isang tao, walang bagay na mahirap. Pag ang pag-ibig, ang tumimo sa ating puso, walang bagay na mahirap, walang bagay na nakakapagod, kundi pag ikaw ay nagmahal, nagpatawad, makikita mo yung pagpapala ng Diyos. Lahat ayos silang Panginoon. Sarap ang mahal. Sarap ang mahal. Sabi ko nga, pag kami nag-usap, hindi naman kami kalabang-dapat ng yung pastor eh. Pero bakit binigyan kami ng oportunidad para mag-preach? At marami naman piling-piliin na hindi mga utal-utal, hindi magagaling magsalita. Bakit kami pa? Pero yung privilege ng Lord dahil sa pinagdal sa akin. Kaya mga magulang at kapatid doon pa wala pa. Si Jose, hindi na po namin si Jose. Grabe ang nangyari sa kanya. Hindi siya ulit. Dumating ang kami. Naunawaan niya sa kanya. Alam naman natin ang pwede siya. Dumating ang kami. May tamang panahon sa mga bagay na yun. At ang tamang panahon na yun, dapat i-pray natin sapagkat yun po ang kagustuhan. Mahal tayo na. May labi nanay nila. Mamaya sa Lunis kung may gawain pa ang mga elder. Amen? At isi-celebrate po natin ang birthday ni ni Kuya Er, April pa ako. Kuya Er, dapat nandun tayo. Di bali wala tayong dala. Basta ang Diyos lang po niya. Palakpan mo natin ang Panginoon. Okay, last. Pangunawa sa kalagayan ng iba. Understanding other people's situation. Unawain natin ang kalagayan ng iba, hindi ang sarili natin. Di ba may sinasabi tayo consideration? Tama? And every rose, there is an exception. Maganda po may rules and regulation. Bakit? Kasi magkakaroon ng disciplinary action kung ikaw ay nagkakaroon. Nagkakaroon ng disiplina. Pero tatandang po natin. Kasi hindi naman lahat hindi pa yung mga tao talaga na kailangan natin unawain pag-unawa sa kalagayan ng iba. Understanding others' people's situation. Bago tayo maghusga ng isang tao, bago natin tulbukan ang isang tao, ilagay muna natin ang sarili sa kanya. Kunin muna natin kung ano ang bakit sa ganyan. May isa pong kwento. May isa pong estudyante. Lagi siya late sa klase. Laging late. Sabi ng teacher, late ka na naman. Tawagin mo ang magulang ko, kaya ano na sila? Late. Sabi ng, di ba kaigit yung bata? Ulit. Ngayon, itong teacher, pinigyan mo ito. Understand mo? Kung dapat sa kalagayan. Sa ating mga leader, kaya naman lakad na kami mga pastor, leaders, lahat. Ngayon, nakita ng teacher umuwi ko siya. Itong bata ay nagtitinda sa palengke. Nagtitinda. Naman ngayon, teacher, hindi siya nagtitinda. Ngayon, sinubaybayan niya itong bata. Kung bakit laging ganito. Itong bata pala, nakita niya, walang magulang. Patay ng magulang. At ang nag-aalaga sa kanya, ganun ay may sakit.
At ang ginagawa ng lahat ng ito bago siya umalis, inaasikaso muna ang kanyang bulan. At yung pagtitinda niya, yun ang nagsusupport sa kanya. Alam mo ito, habang naglalakad ko yung kutsilyo, tumutulo ang kanyang bulan. Tumutulo ang kanyang bulan. Nung pumasok na, late na naman yung bata, binubuli siya ng mga teacher. Kaya ng teacher ng mga kapanyag student. Anong ginawa ng teacher? Niyakap ng bata. Bakit? Hindi niya isinusunod ng bata kapag. Sapagkat kung nakita niya, nilagay niya doon, tinignan mo ang sitwasyon. Kaya sa buhay po natin, mga magulang at kapatid, pag-unawa sa kalagayan ng iba. Amen! And every rose, there is an exemption. Consideration. Yun po ang lahat. Kailangan natin ang rules and condition. Pero tatanda po natin, and every rose, there is an exemption. Kasi hindi natin alam, may itong mga tao pala na hinusgan natin, bakit hindi ka umaten? Bakit late ka na naman? Hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa kanila. Palakpan mo natin ang sana hindi tayo sa batas mahubad. Pinalaya tayo sa batas. Tayo ay biyaya ng Diyos. At ang biyaya ng Diyos ay pag-ibig. At pag-ibig lang ang susi ng lahat. At ang pag-ibig ang magbubuklod. Tayo ay mahina. Tayo ay may mapagkukulang. Tayo hindi masyadong marunong. Pag tayo ay nagkakaisa sa pagmamahal, we are one and one God, makikita po natin ang ganda po ng takbo ng ating church dahil sa pagmamahal. Palakpakan po natin ang Diyos. Bawal ang Christ! Makinig natin ang Christ, makinig natin bawal siya. Sabagat yun po ang gusto ng Diyos, tayo ay magmahalan. Wala nang laban sa pagmamahal na galing sa Panginoon. Sabi ng Bible, wala na tayo kung mananagutan, kundi ang pananagutan natin, ang responsibility natin ay mahalin mo, mahal kita. Kapwa ko, mahal ko. Kapwa mo, mahal mo. Kapwa natin, mahal natin. Magmahalan tayo. Yun naman talagang dapat sa buhay ko. Masarap mo magmahal. Pag nagmamahal ka, may burden ka po sa kapwa mo. May burden ka. Pag nakita mo na si church, hindi mo siya agad usgahan. Hindi aalamin mo muna kung ano, kung bakit. At pag nakita mo, dapat i-action mo yung dapat. Kasi sabi ng Diyos, ibibinwa mo ka pa gaya ng lumos na rin. Sino ito yung gustong pinagpapala siya? Dapat gusto rin natin papalahin ang ating kapwa. Sino ito yung gustong laging matiwasay ang kanyang buhay? Dapat ganun dito. Huwag natin, kasi mas tawag na lang yung crab mentality. Hindi ba? Pag may magaling na isa, hilain. Pag may magaling na isa, ganun ka ganun. Hindi po, tayo po ay nagtatamayan. Nagsusuportahan po tayo. Masarap po magsuportahan sa pagkakun po ang manifestation ng love. Okay. Sabi ng Tito, chapter 2, verse 2. Sabihan mo silang huwag magsalita ng masama laban kanino man. Umiwas sa pag-away at paging mahinahon at pag-alang sa lahat ng tao. Ibig sabihin, pag may pag-ibig ka, hindi ka gagawa ng mga pagsasalita ng bakit. Kaya nga sabi ng Bible sa Bible, hindi ang nagmamahal ng isang tao ay hindi magawa ng masama. Kundi ang ginagawa niya ay tawa, kabutihan. Palakpakan mo rin natin. Hallelujah. In conclusion, Ephesians chapter 4, verse 16. Sa pamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-ugnay-ugnay ng mga kasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng pumungkuli ng bawat bahagi,
lumalaki ang katawan at pinatatag ito ang sarili. Saan? Sa pamamagitan ng pag-ibig. Malapit na po ang anniversary natin. Kaya yung may mga kaya, hindi kayabangan na. Yung may mga kaya na magbigay para sa sumuporta, financial, sumuporta po tayo. Walaya ang pagkakaroon niya. Pagkakuhan po natin ang Panginoon. Kaya malaking suportahan ang ating anibersaryo! Amen! Amen! Ano lang yung 20 pesos na rin. Gawin natin yung sandaan. Gawin mo natin sumuporta sa anibersaryo! Amen! Walang mahirap sa anak ng Diyos. Pag ikaw ay may pagmamahal sa puso mo, walang mahirap. Ang paglilingkod sa Panginoon ay all out. Sabi nga ni Kuya, hindi lamang paglilingkod ang gagawin niya, hindi pati busa kasama. Alam niyo po, masarap. Masarap. Masarap po magkalo, masarap po magbigay. Masarap kasi ibang feeling na nagbibigay. Kaya nga ako din po ang Panginoon. Lumalaki ang katawan at pinatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Babalikan natin yung Romans 13:8. Huwag kayong magkaroon ng sagutin. Kanino man. Wow. Ang sagutin natin, ang responsibility natin sa ating kapwa, maliban na kayong magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay nakakatupad sa kautusan. Gusto niyo ba matupad ang kautusan? Amen. Sa biyaya ng Diyos. Kailangan mayroon tayong pag-ibig. Last verse. Romans 12:9. Binigyan ko na po ito dito. Romans 12:9. Maging tunay ang inyong pagmamahal o pag-ibig. Kasamahan ninyo ang masama at pag-ibigin ang mabuti. Para reverse ko ito nung binasa natin kanina. Ang nagmamahal sa kapwa ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Pag ginawang tayo ng masama, galitan natin ng mabuti. May kasabihan tayo dito. Pag binato ka ng bato, watuhin mo na tinapay na may garapon. Hindi po. Batuhin natin ang tinapay na may garapon. Alam mo mahirap gawin yan. Katulog lang mahirap gawin. Pero alam mo, kaya tayo tinuturoan ng salita ng Diyos. Talagang kinakilkil sa ating puso na kailangan natin magmahal. Ang church natin ngayon ay nagdelemelak na. Ang church natin ngayon ay nagbumugin forward. Ang church natin ngayon ay nag-upload na. Lagi pa rin po natin yung pagmamahal. Sapagkat ito yung pinaka-the best ng pagmamahal natin. Para paano natin yung pagmamahal? Ngayon po, tayo po ay kumayo at tayo po ay nananamin. Okay, may request po. Sino rin yung nagmamahal sa kapatid? Application eh. Okay. May kapatid po tayo na si Kuya Arnel. Sabi po rito, pili po bang ipag-praise Kuya Arnel para operasyon niya sa ministry. Sa ministry na po ang kanyang operasyon. Mahal ba po ba natin si Ate Mia? Di ba sabi ng Kuya Bimen, pagmilahal daw natin sa Ate Mia, kasama ang kanyang pamilya. Andito po si Kuya Arnel, Kuya Arnel, ito po gusto na iba pa nalamin ka po namin, Kuya Arnel. Kuya Arnel, kasi kami nananampalataya, lahat ng narito, bibilig na papagalingan. Amen. Naniniwala ka ba na nananampalataya na papagalingan ng Panginoon? Mas puso po akong naniniwala. Palapahan po natin. Nandun po ang kanyang paniniwala, taos puso na ang ibig sabihin. Lubusan niya, sinusuko ang kanyang sarili. Sapagkat sa panahon na yun, wala siyang ibang matatakpan kundi ang Panginoon. Itas po natin ang ating dalawa. Ladies po, most heavenly
Father, ang may likha ng langit at lupa, ang humubog sa aming katawan, ngayon ay ginagamit namin para sa aming pagtatrabaho, para masuportahan ang aming pamilya. Nagagamit namin para maglingkod sa iyo, Panginoon. At minsan talaga nakakaranas kami ng karamdaman, kasakitan, kailangan. At sa mga oras na ito, wala kaming ibang matatakbuhan. Sabagat ang doktor, ginagamit ko rin po, Panginoon. Pero ang tunay na nagpapagaling, ikaw, Panginoon. You are the great healer, Father God. In the name of Jesus, narito po ang dalawang kamay ng aking mga kapatid na katuon kay Kuya Arnel. Kami po ay nagpapakumbaba. Hinihiling po namin ang kagalingan kay Kuya Arnel, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ano mang pong pusiso, Panginoon, na gagawin. Ang mahalaga, Panginoon, sa lalong madaling panahon ay gumaling po si Kuya Arnel. Kaya anong sakit, in the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus, ay pinapalayas namin sa katawang lupa ni Kuya Arnel. At dalangin namin, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan, ibuhos mo ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Maraming pong salamat, Ama. Kami po ay nagagala sapagkat si Kuya Arnel po namin po nagpapakumbaba sa iyong harapan. Kuya Arnel, tanggapin mo ang kagalingan mula sa Ama nasa langit, sa ating Panginoon Kristo at sa Banal na Espiritu. Humayo ka at magaling ka na sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Kayo lahat ay tumayo, itasin natin ang ating dalawang kamay. Maraming pong salamat, Panginoon, sa oras na ito. Tunay nga po na dakila ka po sa amin. Ikaw po ang nagtutulong sa amin. Salamat sa mga biblical principle na tiniro mo po sa amin. Yung talagang nakasin po kami sa iyo, Panginoon. Nakasin po kami sa salita mo. Kaya pagpalain po kami lahat sa lahat ng narito. Tanggapin niyo ang lahat ng uri ng pagpapala, bendisyon, na nagmumula sa amang nasa langit, sa ating Panginoon Kristo at sa Banal na Espiritu. Humayo tayo ng may kagalakan. Thank you, Lord, sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen.